Previously. May sahod na. Grabe siya. Happy New Year. Nice. Wiper ba yan? Kaya dapat kayo, ano masabi mo? Ano? Ano? Dami kayo yung grabe. Yan kang sa utang. Utang ba? Utang. Utang. Hindi tayo kay Kadet. Ano masasabi mo sa... Ano, Dets? Unang sahod niya daw yan eh. First ever sahod. Grabe ba? Happy New Year sa Kadet. Your road, you know. What? Your road. Your road. Your road. Ayaw mo magpakita. Shy type siya, shy type. Magbagong sahod. Ayan lang. Wala ka na dun. Wala na. Ngayon yung ano namin, Mr. Suabe. I believe I can fly. Ligong daw. Grabe daming pera ba? Tapos may ako ground ulit. Parang grabe tayo. So, ayan mga sir. Kakatanggap ko lang po ng aking... Sahod ba? Sahod ba? Sahod. What's up mga malalayag and welcome back ulit sa ating channel. And kung bago pa lamang po kayo sa channel na to, please hit nyo na po agad yung subscribe button bago po tayo magpatuloy. Pati na rin po yung notification button para maging updated po kayo sa aking mga future uploads. So ang ating pag-uusapan is tungkol sa sahod ng mga seaman o ng marino. Sa tanong na magkano nga ba yung sinasahod ng isang seaman o ng isang marino sa barko, hindi lamang po iisa yung sagot. Maraming mga factors na makaka-apekto. So, unahin na natin yung tinatawag na trade ng barko. May mga barko na bumibiyahe sa tinatawag na domestic or inter-island na kung saan yung sahod nila is based doon sa kung anong bansa lamang sila bumibiyahe sa loob ng jurisdiction ng bansa na yun. Isa naman is yung mga barko bumibiyahe sa mga international water or yung mga international seagoing vessels. So sa mga international seagoing vessels naman, kadalasan na sila yung mas tumatanggap ng mas malalaking sahod kumpara dun sa mga domestic kasi nga yung rate ng sahod nila is dollar. Isa pang pwedeng maka-apekto sa sahod ng isang seaman is yung tinatawag nating exchange rate. Halimbawa, yung exchange rate ng dollar noong July 2020 nung ako'y bumaba sa aking huling barko is around $1 is to 50 pesos. Kumpara sa exchange rate ngayong January 2021 which is around 48 pesos. So, kung yung seaman ay merong $1,000 noong July for example, so yung pera niya is nagkakahalaga ng around 50,000 pesos. Pero kung yung 1,000 kapalit niya yun sa ngayong July 2021 is matatanggap niya lamang around 48,000 or 2,000 less kumpara sa 50,000 pesos pag yung exchange rate ng dollar is 1:50. And another factor naman po na pwede pa rin maka-apekto sa sahod ng isang seaman is yung klase ng barko na kanyang sinasambahan. So napakarami po ng klase ng barko. Example na lamang is itong sinasampahan ko which is tanker vessel. So, dito sa aming company, kadalasan, yung rate ng sahod ng mga seaman na sumasampa sa tanker vessel is slightly higher compared doon sa mga sumasampa sa mga bulk carrier. Siguro dahil na rin sa additional na hazard. Okay. Isa pa is yung tinatawag nating principal. Yung sahod ng isang seaman is pwede ring magbago o mag-vary depende sa kanilang principal. For example, yung isang barko ay Japanese principal. So kadalasan, yung mga barko na may Japanese principals ay
slightly mas mababa kumpara dun sa mga European or American principals. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? And yung panghuling factor is yung rank ng isang seaman sa barko. So, very obvious naman, kung yung seaman ay mas mababa yung rank or position niya sa barko, natural, mas mababa din yung sahod niya kumpara dun sa mga seaman na mas nakakataas yung posisyon. So, ang video na to is marami nang gumawang mga seaman na vlogger before, gaya ni na biyahe ni Edward, Aero Ancheta, at napakarami pa pong mga seaman vloggers. Itong i-share ko sa inyo is yung updated na sahod ng seaman ngayong January 2021, and specific lamang po ito dito sa company dahil ito pong company ko, dito na po ako nagsimula and hanggang ngayon nandito pa rin po ako. So sa barko pala meron tayong mga tinatawag na departments. So, nandyan yung deck department, engine department, and yung galley department. So unahin na natin yung galley department. Dito sa barko namin, meron lamang pong 2 crew sa galley department. At yan ay sina Chief Cook and si Messman. So, si Messman, masahod siya ng around $1,200 or equivalent yan sa 57,600 pesos. Base sa ginugol ko na exchange rate ngayong araw, January 6, 2021, which is $1 equivalent to 48 pesos. So, yung sahod naman ni Chief Cook. So, si Chief Cook, sumasahod siya ng around $2,200 or equivalent to around 105,600 pesos. So, itong mga binabanggit kong sahod ng mga seaman sa barko, particularly dito sa tanker vessel, is in-average ko na and hindi siya yung eksaktong amount. So, next is sunod natin yung engine department. Sa engine department, yung pinakamababang rank dito sa amin is yung engine cadet. So, yung engine cadet, dahil nga trainee sila sa barko, meron silang tinatawag na allowance na $400 or equivalent to 19,200 pesos. Next is yung wiper. So yung wiper is sumasahod naman siya ng around $1,200 or 57,600 pesos. Next is yung oiler. So oiler or sa ibang barko tawag nila motorman, sumasahod naman siya ng around $1,600 or 76,800 pesos. Nakalimutan ko pala si number 1 oiler or si fitter. So si fitter ay sumasahod ng $2,200 o katumbas ng 105,600 pesos. Next is yung third assistant engineer or fourth engineer. Si third assistant engineer ay sumasahod naman o tumatanggap naman ng around $3,500 or 168,000 pesos. Nice. Sunod is si second assistant engineer. So si second assistant engineer or third engineer ay sumasahod ng around $4,200 or equivalent to 201,600 pesos. Next is first assistant engineer or second engineer. So si first assistant engineer ay matanggap ng around $8,700 or equivalent to 417,600 pesos. And yung pinaka-head ng engine department, which is chief engineer, is tumatanggap ng monthly na sahod na around $11,500 or equivalent to 552,000 pesos. Wait, there's more. So, sunod naman is yung deck department. So sa deck department, kung merong engine cadet sa engine department, meron din naman tayong deck cadet sa deck department. Parehas lang sila tumatanggap ng around $400 allowance sa barko, which is also equivalent to 19,200
Next rank is yung OS or Ordinary Seaman. So si OS, si Wiper, pati si Messman is pare-pareho sila ng salary rate which is around $1,200 or equivalent nga to 57,600 pesos. So next is AB or Able-Bodied Seaman. So si AB ay tumatanggap same lang sa oiler which is around 1,600 pesos or 76,800 pesos. Next is si bosun or si pumpman. Si bosun, si pumpman, pati na rin si chief cook ay magkakaparehas din sila ng salary rate which is around $2,200 or equivalent to 105,600 pesos. Next is si third mate. Si third mate, tumatanggap din siya ng kaparehong sahod ni third assistant engineer or which is around $3,500 or 168,000 pesos. Next, si second mate. Si second mate, ganun din, katumbas ng sahod ni second assistant engineer na $4,200 or equivalent to 201,600 pesos. Si chief mate, yung tinuturing na head ng deck department, ay tumatanggap ng around $8,700 or equivalent to 417,600 pesos. So pareha sila ni first assistant engineer kung sa engine. And yung pinaka overall responsible ng barko, si kapitan, ay tumatanggap ng around $11,900 or equivalent to 571,200 pesos per month. So kung 6 months yung kontrata ni kapitan, so that is around 3 million something. Oh my God! So hanggang dyan lamang po tayo mga manlalayag, and kung may mga comments po kayo or suggestions sa aking mga nasabi, please feel free to comment down below in the comment section. And kung may mga suggested kayo or suggestions kayo na mga videos na gusto nyo pong ipagawa or mga tanong na gusto nyo pong sagutin ko sa aking mga susunod na videos, i-comment nyo lang po sa baba, and itatry ko po yung best ko para sagutin ang bawat isa sa mga ito. Sana po ay nagustuhan nyo po itong video na to. And kung bago pa lamang nga po kayo sa channel na to, please subscribe, and huwag nyo pong kalimutan i-click din yung notification bell para ma-update din po kayo every time na mag-upload po ako ng mga bagong video. Thank you and have a nice day.